So ito yung tekniko mga master kung paano ko magkarga ng liquid refrigerant sa isang aircon unit na gumagana sa may suction pipe. Liquid refrigerant mga master ha, para safe yung compressor. So ganito yan mga master. Tulad yan mga master oh. So usually 140 to 150 PSI. It's depend on the running ampere ng unit. So ito kasi 11 yung maximum, so ay running ampere nya. So dahil nagkaroon ng leak dito konti. So ngayon, pag magkarga tayo ng liquid refrigerant mga master sa isang unit habang gumagana para safe yung compressor mga master, ito yung technique. Dahil nga ito mga master, blended refrigerant, it means kailangan tayo magkarga nito na liquid. Okay? So ngayon, ito yung technique mga master. So ang technique ng mga master ganito. So lang, dito lang master oh. So obserbahan nyo itong gauge manifold. Kulang pa tayo ng karga. So ang technique ng mga master ganito yan. Buksan mo lang siya ng konti hanggang ilan yung tamang suction pressure ng isang unit. For 10 nasa 140. So ayan oh. Tapos sara mo. Okay? Tapos after 30 seconds, so buksan mo lang siya ng konti hanggang kahit 150. Okay? After 30 seconds, isara mo. So ayan, tumataas na. So after 30 seconds na naman mga master, buksan mo na naman hanggang 150 lang. Tapos after 30 seconds, isara mo na naman. So ganun lang yun mga master hanggang umabot ka doon sa 140 or 150. So bakit pwede itong ganito mga master? Dahil yung polyliquid na pumasok mula dito sa tangke natin mga master, ayan o, diretso dito, binuksan mo lang ng konti dito sa opening valve nya, kunti lang. Tapos after 30 seconds, sinara mo. Ibig sabihin, yung polyliquid na pumasok dito mga master, pagtagos niya mga master, na-turn yung liquid refrigerant into vapor refrigerant. Bakit? Dahil nagkaroon siya ng pressure drop. Dahil dito kasi mga master, high pressure polyliquid refrigerant. Pagpasok niya dito, mababa yung pressure dito mga master. So pagpasok yung liquid refrigerant dito mga master, nagkaroon siya ng pressure drop. So dahil nun, na-turn yung liquid refrigerant into vapor refrigerant. Okay? Tapos sinara mo naman, di naman din lagi. So sinara mo na, papitik-pitik lang ba? Ibig sabihin, low pressure refrigerant dito na vapor, yung liquid refrigerant na pumasok na konti, nagkaroon siya ng pressure drop, na turn into vapor refrigerant. Papasok dito sa may suction line or gas line. Okay? So yan yung technique mga master kung paano tayo magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit sa suction pipe habang gumagana. Okay? Papitik-pitik lang. Tulad nito, 150, after 30 seconds, isara mo. Okay? After naman 30 seconds, buksan mo na naman siya. Hanggang kung ilan lang yung tamang suction pressure ng isang unit. Tulad nito, 410A, 150 yung pinaka-maximum. So, 30 seconds, isara mo na naman siya. So, ayan o, pataas ng pataas. Okay? Dahil nga, pagpasok dito ng high pressure liquid refrigerant, binuksan mo lang ng konting opening valve dito. Pagpasok na dito, low pressure dito sa may gas line or suction line, nagkaroon siya ng pressure drop, yung liquid refrigerant na turn into vapor refrigerant. Okay? So yan ang technique ko mga master kung paano tayo magkarga ng liquid refrigerant sa may suction pipe or gas line, ayan o, sa isang aircon unit. So safe na safe mga master. Dahil nga, blended refrigerant yung gamit natin. Okay? Ayan o. Shoutout master dyan. Shoutout mga Lodi. Shoutout mga master. Lalo dun sa mga batikan, dun sa mga magagaling pa sa akin. At saka alam ko naman marami namang manonood sa mga video ko na mas magaling pa talaga sa akin. At saka meron din nagpapalo sa akin na magaling sa akin, hindi dahil lang matuto, gusto lang nilang makarelate sa mga trabaho nila sa field. So itong video na to mga master, gusto ko lang din ma-clarify, baka kasi mali din yung nakukuha kong knowledge. So ayan yung suction pressure nya, 45.
charge pressure nasa 325. Tapos yung TXB natin or after ng TXB dito nag ice build up siya. Ayan o. So it means may restriction tayo sa TXB mga master. So it means mga master, high superheat, high subcooling yung reading na makukuha natin dito based dun sa gas pressure na nakukuha natin. So ngayon mga master, kapag i-adjust ba natin itong TXB mga master ng counterclockwise, itong TXB na to, superheat lang ba yung magbago or bababa? Hindi ba kasama yung subcooling? Diba? Dahil nga high subcooling din yung nakukuha natin at saka high superheat. Hindi ba siya bababa o magiging normal yung reading ng superheat at saka subcooling? Dahil nga mag-adjust tayo nito. Okay? So sana master, maraming mag-comment or maraming sasagot ito sa video na to, lalo na dun sa mga magagaling na mga HVAC technician na magaling pa sa akin. Okay? Salamat master. Ingat tayo lagi sa araw-araw na trabaho. God bless. So ayan yung suction pressure niya, 45. Charge pressure nasa 325. Tapos yung TXB natin or after ng TXB dito nag ice build up siya. Ayan o. So it means may restriction tayo sa TXB mga master. So it means mga master, high superheat, high subcooling yung reading na makukuha natin dito based dun sa gas pressure na nakukuha natin. So ngayon mga master, kapag i-adjust ba natin itong TXB mga master ng counterclockwise, itong TXB na to, superheat lang ba yung magbago or bababa? Hindi ba kasama yung subcooling? Diba? Dahil nga high subcooling din yung nakukuha natin at saka high superheat. Hindi ba siya bababa o magiging normal yung reading ng superheat at saka subcooling? Dahil nga mag-adjust tayo nito. Okay? So gusto ko lang i-share sa inyo mga master kung alin yung tama, yung actual reading ng refrigerant pressure or itong nakukuha lang natin sa Mr. G kapag mag-search tayo ng restriction sa system. Okay? So ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano tayo mag-adjust ng TXB or thermostatic expansion valve. So ito yung gas reading natin, 325 charge pressure. Tapos yung suction pressure natin is 42. Tapos tingnan nyo yung TXB. Ayan. Diba? So ngayon i-adjust natin yung TXB para makuha natin yung tamang subcooling at saka superheat itong isang aircon, para lang mapagana natin kahit ilang araw habang nag-aantay tayo ng parts or bagong TXB. So tara, ganito yan. So ito yung bubuksan natin mga master. So ngayon, kapag clockwise mga master, ibig sabihin magiging high superheat dahil nga sasara siya or liliit yung opening valve niya sa loob. So kapag counterclockwise naman, mag low superheat dahil nga lalaki yung opening valve niya sa loob. Okay? Or magbubukas yung valve niya sa loob. Okay? So magawin natin counterclockwise. So ganito. So tingnan nyo, nag-yellow. So adjustan natin. Mga tatlong ikot lang mga master, tapos silbara natin. Ayan. So tatlong ikot mga master. So ayan o, natunaw na mga master, diba? So ito talagang may problema. So ganun lang mag-adjust mga master ng TXB.
So tatlong ikot, ayan, natunaw na. So gas reading natin, ayan mga master, 67 and then 290. Okay, so 290 mga master and then 67. Okay, pwede na yan. So yun, ganun lang mag-adjust ng PXB mga master. Ayan o, wala nang hilo. So nag-adjust lang tayo ng tatlong ikot. Yun, tumama na yung ano natin. Pwede na yan, temporary. So ganun lang pag-adjust ng PXB mga master, para makuha mo yung tamang subcooling at saka superheat habang mag-aantay ka pa ng bagong pamalit na PXB. Okay, inlet 110 degree Fahrenheit, outlet 98 degree Fahrenheit. So ilan ba ang tamang difference between inlet and outlet ng liquid line filter dryer? Abangan. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. So ito na yung inaantay natin mga master, lalo na doon sa nagtatanong paano ba pagkuha or pag-check ng superheat ng isang aircon unit. So tara, samahan nyo ako. So ito yung suction pressure natin at saka discharge pressure. So ngayon, ang formula ng superheat mga master is line temperature minus gauge temperature or saturation temperature ditong suction gauge. So unang kukunin natin yung line temperature. So tara, kunin natin yung line temperature. So 6 inches mula dun sa suction ng compressor or sa compressor. .7. So 49.7 mga master. So yung suction pressure natin mga master is 68. So 68 PSI R22 mga master or refrigerant 22. So 68 PSI mga master, yung saturation niyan is 40 degree. So line temperature mga master minus saturation temperature. So yung superheat natin mga master is 9.7 degree Fahrenheit. Okay, goods mga master. Dahil yung range ng superheat mga master 8 to 15 degree Fahrenheit or yung range ng superheat ng isang aircon unit. Okay, R22 mga master. So yung superheat natin yung nakuha nito sa unit na to is 9.7. Okay, so ganun lang pagkuha ng superheat mga master gamit itong thermometer na to. Goods naman din. Okay? Ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano mag-check ng superheat ng isang aircon unit. Dahil dumating na tong bagong thermometer natin, hindi ko lang alam kung saan itong made, walang nakalagay, ganito na nung dumating, wala ng box, pero accurate naman nung nag-check ko, nung chinek ko. So tara, turo ko sa inyo kung paano kumuha ng superheat. Mag-check tayo ng liquid line filter dryer mga master. 110 degree Fahrenheit yung inlet, yung outlet niya 98 degree Fahrenheit. So 12 degree Fahrenheit, so mataas na yung difference, kailangan na palitan ng bagong filter dryer. Mag-check tayo ng liquid line filter dryer mga master. 110 degree Fahrenheit yung inlet, yung outlet niya 98 degree Fahrenheit. So 12 degree Fahrenheit, so mataas na yung difference, kailangan na palitan ng bagong filter dryer. Inlet 110 degree Fahrenheit, outlet 98 degree Fahrenheit. So ilan ba ang tamang difference between inlet and outlet ng liquid line filter dryer? Abangan. 2 degree Fahrenheit mga master ang tamang difference ng inlet ng liquid line filter dryer at saka outlet ng liquid line filter dryer.
So 1 to 2 degree Fahrenheit karoon siya ng kunting pressure drop due to the filter dryer. So kapag mataas na mga master tulad nito 98 na lang yung nakukuha natin, tapos 110, so meron tayong 12 degree Fahrenheit na difference. So mataas na, so ibig sabihin restriction na o clog na yung liquid line filter dryer. So kailangan ng palitan ng bago mga master para laging safe yung compressor. Okay.
Jadasot? Sama mami bilang sih. Bas nasib. Tek mo yan. Lama pa eh. Fan. Na nasweldo ni Papa ati og loloy. Dahara ka buwan gihatag nga kon overtime. Karon pa jud gihatag ang sweldo. Na nasweldo ni Papa ati og loloy. Karon pa jud. Dahara ka buwan gihatag ang overtime Sunod na ko na puno uban. Na sunod na ko adlaw ang padama kay yayay pa si Papa. Papayas ako kariyo siguro mga Merkules or Huwebes siguro. Love you. Nayayay. Ano sudah ni Papa ati og loloy. Nagisa pa kog sahog munggus. Manok. Gamay na kayong chicken. Nya, nagang gilatan yung munggos gibutangan og carrots. Wa mo trug bukaw mo lata nang kana munggos. Tama na ko isahog. Mura na. Way gulay lain. Okay na si Papa. Pre rata kanunay matigloloy. Wa na nayaya si Papa. Nita ni Papa matigloloy. Na nasweldo ni Papa ati og loloy. Karon pa jud duhara ka nita ni Papa ati og loloy. Sabaw nga manok. Manahon na gisahag mantika na sa manok og litos. Mao ni napalit ni Papa ati og loloy nga chocolate. Pabagahin ni Papa niya diha. Mao na duha ka dates. Tapos duha dito sa ref. Usa ka Cadbury Dairy Milk. Duha ka lignin nga dates nga nice. Almond ang palaman pero kiri siya kasoy. Kini siya bagong design na kasoy sa sud or palaman sa dates. And then upat ka Nutil lang dagko. Sa ka Galaxy Hershey Kisses. Duha ka sneaker ng gagmay. Tape na siya. Duha ka dagko nga sneaker, duha karton, duha pud ka Toblerone. So mo na ipabagahin ninyo diha. Nga kung napalit karon, tulo ka tubig ka Nestle. Duha ka baka. Duha ka kilong baka. Ako sa kinutong ardahin niya 3/4 nga ginaling nga baka sa gula na sumunggos. Sa kilong Dragon Bukid biscuit ko kita lang biscuit mao gyud pa napalit pati kag olive oil gamit ra ko sa loto kini siya
ahos pitsay sa gulang sa boba ka ugma og bihon munggos ginaling nga pilit ng pato po extra tingnig ayay si papa luya mo na palit nga pandesal na ready na papagayin ni papa manit ate ug loloy sabong buka pichay luto na sudan ni papa ma lulod nilagang baka bulalo sarap ano ang giluto ate ug luloy ang udyap gibutangan ni papag itlog para damig-damig ni papa love you amping madya kanunay maunita ni papa ate ug luloy iyaro dalagang bukid with more gulay carrots talbos ng kamuti at saka okra with dalagang bukid lamon din yung lamon din yun kain muna tayo pasahan na kita napalit ni papa ate ug luloy bangos usada ka buok ana mo nga sobra ganina bulalo og pinaupong manok nga fried chicken i-take out na mo sobra musuhay kog palit og kuan man ignog wala yung kita to egg crackers wala tinapay ba suhay ko
nya kuan pitsay og skyflix bugas ug duha ka tubig yo. Oh. Ayan maray na palit ni papa yan ang padag kwarta ni papa. Ano mga pamilya sa ano, i-connect mo ako sa data mo. Ngunita ni papa ma ate og loloy munggus gisubakan og ginaling nga baka maura panay gulay. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano ba magkuha ng superheat or paano pag-grading ng superheat sa isang. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano mag-check ng subcooling nitong isang aircon unit. Paano? Bawal na tamukaon o chili at saka fry. Bawal na tamukaon o chili, spicy at saka fry. Naka-fry nga food or oily. Thank you Lord. Thank you Lord. Abot na papa accommodation ma ate loloy. Abot na si papa. Salamat Lord. Thank you Lord. Okay na dyan mo si papa. Ang kagibati sa gamay. And then nagpasting ko ganina. Sukad last na kong kaon alas 10 alas 11. Antog karon. Nagutom ko pero paano ba? Kayang-kaya ra dila pa hagod gutom nga. Singagi nga sakit ang kuto-kuto. So karon nangutan ako sa doktor kung sa hinungdan adto. Ngayon sa not simply inflammation in your abdomen, but if you want to undergo ultrasound, so nag-ultrasound ko mo to na resulta kalau sa Ginoo pa naman normal na na. So thank you Lord. Tingnan mo diya kanunay maati loloy happy na si papa, okay na si papa. Putas na gamay, mukha na ko inabot. Goal na si papa. Love you. Amping mo dyan kanun ha. So pauwi na tayo mga master. So galing tayo nagpa-check up. So thank you God. Ilang result. Ay, thank you mga master, nakarating din. So, yun. Galing tayo sa hospital mga master. Nagpa-check tayo ng general check-up. Kasi nakaraan, umana yung acid reflux ko or gastritis. So, yun. Binigyan ako ng gamot ng doktor. 2 weeks. So, ngayon, recheck. Tapos, nag-request din ako ng ultrasound sa abdomen. So sa awa ng Panginoon, sa awa ng Diyos, sa awa naman ng Panginoon, so naging okay naman yung resulta. So thanks God, number 1. So
So thanks God, number one. Thank you Lord. Thank you. Thanks God. Thanks God, number one. Thank you Lord. So thank you din Ate Loloy. Salamat. Love you. Diyan na papa Ate Loloy. Pinaya mo si Papa. Happy na mo si Papa. Happy na. Salamat si Papa, ni Papa God, ni Mama, ni Ate Loloy. Okay na naman si Papa, normal na kasi si Papa. So ano ko gamot, wala ihatag nga tambal ang doktor. Ngayon lang siya kung nakay time, balik next week para i-recheck yung BP ko kasi nga medyo mataas ang konti. Pero nakaraan, sabi niya nakaraan mataas din, pero nung chinek ka ng manual okay naman eh. Pero kung may time ka, bumalik ka next week para i-recheck natin yung BP mo. Kasi nga nung binipi ako uli ngayon 163/95. Nung nakaraan kasi 160/90, tapos nung binipi ako ng doktor nung nagpa-check up ako nakaraan, okay naman, sabi niya it's okay. Pero karon your BP is little bit high, 150/85, so we need to recheck that one. Tapos nun ultrasound ko, so after ang result mo nang isinim niyo, so pag atubang na ko niya yun siya nga, so good, alhamdulillah. It's good, normal your result, so everything is fine. So sabi ko nga, so what's the reason why I feel like burning or acidity in my stomach? Sabi naman niya, that's simply inflammation, sabi niya. Okay. So sabi ko, how can I prevent, or what the food that I avoid to take or eat? Sabi niya, only spicy and fry. So tanong ko, what kind of fry? Like roasted or chicken joy, like that, the oily food, and especially spicy. So ito yung sunod sa unahon na good. Basta mukhaon ko hang bali na ni ginihon kuto-kuto. So at least gabaw ko nangutan na po, how about the like apple, orange that full of acid? No, it's okay, it's okay, sabi niya. So spicy ra, hang o kuan kanang tawag na to, fry or yung oily food. So yun, thank you Ate Loloy, and thank you Papa God. Okay na si Papa Jamo, so normal na kayong ibati karon. Tingnan mo, kapasting ko last nong kaon last 11, last nong humagkaon ako last 11 kung kaon naman ko 11:30 antog karon sa orasan na 6:30. Napil na ko murag gutom, pero wa ko jud ko nga sakit ang kuto-kuto nga na normal ko kayo. Kapasa na to gamay, normal na kapas. Labi Ate Loloy, amping mo diya kanon ay ha. Mukha na sa mata. Kitang-kita yung sign mga master na nag-low superheat yung isang aircon unit. Tulad nito. Diba? Nag-yellow itong gas line or suction line. So, ang dapat nating i-check mga master, una, air filter, baka marumi na. Pangalawa, evaporator coil, baka marumi na rin. Pangatlo, check mo rin yung indoor fan motor, baka may problema. Dahil kapag mag-insufficient airflow na dadaan sa evaporator coil, mag-low superheat reading siya or mag-ice build up dito sa gas line or suction line tulad nito. Pang-apat mga master, kapag modulating metering device yung gamit ng isang aircon, dapat i-check din natin yung metering device, baka na malfunction. Pang-lima at huli mga master, check natin yung refrigerant pressure, baka overcharge. Okay?
Ayun mao, ati og lolo yung ita ni Papa. Bulalo or sabaw nga baka with patatas o pechay. Baka na siya. Naraon baka. Ni o. Kena o. Pani umalo. Bulalo. Ayun no onda berada no. Sarap. So ito yung chinek ko ngayon mga master. Dahil hindi gumagana itong isang outdoor unit. So nung bukas tayo, ito yung napansin ko. Kaya pala nag-trip yung breaker dun sa baba. Natanggal itong isang wire or signal wire o compressor. Dumikit ito sa body. Kaya nag-trip yung circuit breaker. So lumuwag. Tapos kapos itong or tamang tama lang yung haba ng wire. Ayan o. Kaya nahatak siya. Wala rin kasing allowance yung wire eh. Tapos ang luwag pa yung screw. Kaya natanggal siya. So dito siya sa number 3. Kita na rin natin. Tali lang to natin dito para hindi siya matanggal. Ano lang kasi 0-0 dapat dito pa yan dapat dito pa yan master tsaka cat. So yan, check natin kung magana na ba to. Pa-reset natin yung breaker. So yan, nakauna yan mga master. Na-reset natin, titingnan natin kung mag-start yung compressor o yung outdoor unit. Ayun, gumana na nga mga master oh. Yun lang ang problema. Ang init dito sa taas mga master. Wala talaga tayong magawa. Pag may trouble kahit 50 degree, akitin na natin. Ang init. At least okay na master. Open karo, open ka pani. Open jaldi.
mga master, pwede ba tayong mag-check ng superheat sa ganitong unit na ang gamit na metering device is modulating metering device? Ang sagot niya mga master, pwede. Para ma-recognize natin or para ma-identify natin na accurate or gumagana ng maayos yung metering device. Okay? Dahil yung modulating metering device mga master tulad ng TXB, ito, sila yung nagpo-control ng tamang superheat sa isang aircon unit. It depends sa company calibration. Okay? Pero pag mag-charge or magkarga ka ng refrigerant sa unit na ang gamit ay modulating metering device tulad nito, dun ka magbabase sa subcooling para laging safe yung compressor mo. Dahil nga naka-monitor lagi or dahil nga yung modulating metering device, yun yung nagmo-monitor or nag-maintain sa tamang superheat ng isang unit na ang gamit ay modulating metering device tulad nito. Okay? Mga master, pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang unit tulad nito na ang gamit ay modulating metering device or TXV, thermostatic expansion valve or thermal expansion valve? Ang sagot niyan mga master, yes. Para ma-determine natin na gumagana ng maayos or accurate pa yung TXV or thermostatic expansion valve, or accurate pa yung metering device niya na accurate pa yung modulating metering device tulad nito. Okay? Pero pag magkarga ka ng refrigerant mga master na yung gamit ng unit ay modulating metering device, dapat nagbabase ka sa subcooling para laging safe yung compressor. Dahil nga yung modulating metering device mga master tulad nito, ito yung nagko-control ng tamang superheat sa isang unit. Dahil it's depend on the company calibration. Okay? So ngayon master, mag-check tayo ng superheat nito para ma-check natin na gumagana ng maayos yung metering device. Okay? So ngayon kukunin natin yung formula ng superheat mga master is shoutout mga master, mag-check tayo ngayon ng subcooling itong unit na modulating metering device yung gamit para malaman natin na tama yung subcooling sa system na gamit modulating metering device. Dahil yung superheat nito naka-fix na yan. It's depend on company calibration. So dapat kapag modulating metering device yung gamit ng isang unit, dapat nagbabase tayo or nag-check tayo sa subcooling. So tara, turo ko sa inyo. So yung formula ng subcooling mga master is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature. Okay? Or liquid line temperature. So ngayon kukunin natin yung gauge manifold reading or yung saturation temperature ng gauge manifold. So ito yung gauge nya. Ayan. So ito yung gas reading nya mga master. 312.
325. So 325 mga master. So ngayon i-check natin yung liquid line filter, liquid line temperature 6 inches mula bago mag metering device dito sa loob. Check natin yung suction temperature. So 49.4 mga master. So ulitin natin. Check natin yung suction line temperature mga master. 6 inches 6 inches mula sa compressor. 44 degree Fahrenheit. So 44 degree Fahrenheit mga master. So yung gauge manifold natin mga master, tingnan natin. Ayan. Nasa 55 PSI. So 55 PSI mga master, convert natin ng saturation temperature is, so yung gauge pressure natin mga master 55. Ayan o, 55 degree Fahrenheit. So yung gauge pressure natin mga master, refrigerant R22, 55 PSI. So 55 PSI mga master, i-convert natin ng temperature or saturation temperature nya is 30 degree Fahrenheit. So yung nakuha nating temperature is 44 degree Fahrenheit minus 30 degree Fahrenheit. Yung superheat natin mga master is 14 degree Fahrenheit nitong TXB na metering device. Okay? So goods pa rin pa. Okay? So goods mga master. Pasok pa rin tayo sa range ng superheat from 8 to 15 degree Fahrenheit. It depends sa ambient temperature. So ngayon kasi maaga, so nasa 30 plus. So okay lang yung mga master. 14 degree Fahrenheit yung nakukuha nating superheat dito sa unit na to. Ang gamit niya is modulating metering device. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Pagkuha ng superheat ng isang aircon unit, gamit itong na ang gamit ay modulating metering device. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Pagkuha ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit ay modulating metering device. Dapat pasok tayo sa 8 to 15 degree Fahrenheit na superheat. Dahil nga siya yung modulating metering device yung nag-monitor or nag-maintain sa tamang superheat sa ganitong unit. Okay? So ngayon mga master, mag-check ta. So ngayon mga master, ituturo ko sa inyo kung paano tayo ito yung tuturo ko na naman sa inyo mga master, kung paano tayo mag-check ng superheat ng subcooling sa isang unit na ang gamit ay modulating metering device. Dahil alam naman natin na kapag modulating metering device, dapat sa subcooling tayo magbabase while charging. So kayon, dahil yung metering device niya, yun yung nakokontrol sa tamang superheat ng isang unit. It's depend on company calibration. Okay? So ngayon,
every preventive maintenance natin dapat i-check natin yung subcooling para laging safe yung compressor. Maintain lagi yung subcooling or head pressure ng compressor. So tara, check natin. So ang formula ng subcooling mga master is gauge temperature or yung saturation temperature ng discharge pressure or sa gauge reading, convert mo ng saturation or temperature minus line temperature or liquid line temperature. So tara, check natin. So ito yung unit na kukunin natin. So ito yung unit na i-check natin. So i-check natin yung subcooling. So i-check natin yung subcooling. Yung discharge pressure niya mga master is 330. So 330 mga master. Yung saturation temperature niyan, so 330 yung discharge pressure niya mga master. So 330 PSI yung discharge pressure niya mga master. Refrigerant R22. So yung saturation temperature niya mga master or i-convert natin ang temperature yan is so yung discharge pressure natin mga master is 322. So paglagay lang natin 325. So 325 mga master yung saturation temperature niyan or i-convert natin ng temperature is nasa so ngayon mga master, i-check din natin yung filter dryer. So goods. So check natin yung suction pressure or line temperature 6 inches mula sa compressor. Fahrenheit mga master. So i-check natin yung suction pressure or line temperature sa may suction pressure, sa may suction pipe 6 inches mula sa compressor o malapit sa compressor. Mula sa compressor 40.8 degree Fahrenheit mga master. So ngayon mga master, i-check natin yung liquid line temperature 6 inches bago mag-metering device. So bubuksan natin dito, tutunog pa naman to. So try natin. So yan mga master, umiingay. So i-check natin, mabilisan lang mga master. Ang hirap. Mula sa bago mag-metering device. So 6 inches mga master mula dun sa or bago mag-metering device.
kumuha, master. $114. 113 degree Fahrenheit yung liquid line temperature, minus so dito lang tayo kukuha mga master, siguro mga 1 meter mula dun sa metering device. Ang hirap dun sa loob. So dito lang tayo kukuha sa gilid mga master. So dito lang tayo kukuha mga master, sa taas dyan. Mahirap, di tayo makapasok dun. Ang hirap. Mahirap dun, siguro mga 1 meter mula dun sa metering device, or 1 meter and a half. So pwede na to. So dito tayo sa loob makukuha. Yan. 110.5 degree Fahrenheit mga master yung liquid line temperature. So ngayon minus natin dun sa so ngayon mudir aywa mo dun nadipok resistant. Okay, so lagi na edge ha. Cara parit okay. So yung suction pressure, so yung discharge pressure natin mga master is 277 to 250 275. So yung discharge pressure natin mga master 2 So yung discharge pressure natin mga master 279 277 277 or 280 277 mga master. So 277 mga master, yung saturation temperature niyan is so yung
So yung discharge pressure natin mga master, so yung discharge pressure natin mga master, 220, 40, 50, 277, 275, 275 mga master, or 77 minus, so yung saturation temperature niyan, so yung discharge pressure natin mga master, so yung discharge pressure natin mga master, ayan, 270, 277, 277. So yung saturation temperature niya mga master is, or i-convert natin niya ng temperature. Yung saturation temperature niya is so yung saturation so yung saturation temperature niya mga master, 277 is 125 degree Fahrenheit. So 125 degree Fahrenheit minus 110 degree Fahrenheit sa minus line temperature na minus liquid line temperature is 110 degree. Kaya kabit na natin tong suction at saka discharge pipe mga master, pero kailangan natin tong ayusin dahil na-disalign ng konti nung tinanggal natin yung lumang compressor at saka pag-install nitong bagong compressor. Kaya kailangan natin i-align ng maayos yung piping bago natin ikabit, kasi pag hindi natin ayusin mga master, so habang gumagana yung compressor, mag-create siya ng vibration, so malaking posibilidad na magkaroon tayo ng leak in the future. Okay?
naman. Bearing na naman mga master. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano mag-check ng subcooling ng isang aircon unit. Tara, turo ko sa inyo. Paano magkuha ng subcooling mga master? Ang formula niya is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or yung liquid line temperature bago mag metering device. Okay? So yung gauge pressure natin 260 mga master. Yung saturation temperature niyan is 120 degree Fahrenheit. Okay? So ngayon check natin yung liquid line temperature bago mag metering device. So dito tayo kukuha sa loob. Buksan natin. Buksan lang natin ng konti. So yan yung metering device mga master. 6 inches mula dyan sa metering device na yan. So dito tayo kukuha banda. Dahil na 6 inches. So dito tayo kukuha banda. Kahit dito. So yan 108.6 mga master. Diyan tayo kumuha. Hirapan tayo. So 108. So 120 degree Fahrenheit mga master minus 108. So meron tayong 12 subcooling. So goods mga master, pasok tayo sa range ng subcooling na 12 to 15 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang pagkuha ng cooling mga master. Ang formula natin, gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or liquid line temperature bago mag metering device. Kaya doon tayo kumuha. Okay? So ganun lang pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. So okay lang yun, pasok tayo sa range ng subcooling 12 to 15 degree. Nakuha nating subcooling dito ngayon master is 12 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba at subukan kong sasagutin. Okay? Ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano mag-check ng subcooling ng isang aircon unit. Tara, turo ko sa inyo. Paano magkuha ng subcooling mga master? Ang formula niya is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or yung liquid line temperature bago mag metering device. Okay? So yung gauge pressure natin 260 mga master. Yung saturation temperature niyan is 120 degree Fahrenheit. Okay? So ngayon check natin yung liquid line temperature bago mag metering device. So dito tayo kukuha sa loob. Buksan natin. Buksan lang natin ng konti. So yan yung metering device mga master. 6 inches mula dyan sa metering device na yan. So dito tayo kukuha banda. Dahil na 6 inches. So dito tayo kukuha banda. Kahit dito. So yan 108.6 mga master. Diyan tayo kumuha. Hirapan tayo. So 108. So 120 degree Fahrenheit mga master minus 108. So meron tayong 12 subcooling. So goods mga master, pasok tayo sa
range ng subcooling na 12 to 15 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang pagkuha ng cooling mga master. Ang formula natin, gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or liquid line temperature bago mag-metering device. Kaya doon tayo kumuha. Okay? So ganun lang pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. So okay lang yun, pasok tayo sa range ng subcooling 12 to 15 degree. Nakuha nating subcooling dito ngayon master is 12 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba at subukan kong sasagutin. Okay? Ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano mag-check ng subcooling ng isang aircon unit. So tara, turo ko sa inyo. Paano magkuha ng subcooling mga master? Ang formula niya is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or yung liquid line temperature bago mag metering device. Okay? So yung gauge pressure natin 260 mga master, R22 mga master or refrigerant 22. Yung saturation temperature niyan is 120 degree Fahrenheit. Okay? So ngayon, check natin yung liquid line temperature bago mag-metering device. So dito tayo kukuha sa loob. Buksan natin. Buksan lang natin ng konti. So yan yung metering device mga master. 6 inches mula dyan sa metering device na yan. So dito tayo kukuha banda dahil na 6 inches. So dito tayo kukuha banda kahit dito. So yan 108.6 mga master. Dyan tayo kumuha. Hirapan tayo. So 108. So 120 degree Fahrenheit mga master minus 108. So meron tayong 12 subcooling. So goods mga master, pasok tayo sa range ng subcooling na 12 to 15 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang pagkuha ng cooling mga master. Ang formula natin, gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or liquid line temperature bago mag-metering device. Kaya doon tayo kumuha. Okay? So ganun lang pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. So okay lang yun, pasok tayo sa range ng subcooling 12 to 15 degree. Nakuha nating subcooling dito ngayon master is 12 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba at subukan kong sasagutin. Okay? Ayun o. Bearing na naman mga master. Talo talaga ang Thailand sa France. Saglit lang. Wala pang isang buwan. Umingay na. 40 TR mga master. Package aircon. Tren ng brand. So ito yung tatlong compressor niya. So itong isang compressor, isang system yan. Tapos itong dalawang compressor sa system number 2, naka-series yung dalawang compressor. Ayan. So ito yung electrical component natin sa saka control. So hindi pa natin na-blower. Mamaya pagkatapos na maglinis, i-blower natin yan para matanggal yung mga alikabok. So ayan. So ito yung evaporator compartment. Ayan. Blower motor. Barin yung pit nya 15 horsepower. Rebuilt pulley ng blower wheel, pulley ng blower motor. So yan, blower wheel nya mga master sa likod. Yan yung pinaka blower wheel or blower. TXB
Dalawa, dahil dalawang system tayo or modulating metering device. Isa yan sa ano, type ng modulating metering device, TXV or thermostatic expansion valve or thermal expansion valve. Okay, so yan sa likod na yan, evaporator coil. So ito, ayan. So yung air filter nandito, air filter hindi pa natin nalinis. Yan, condenser coil. So okay, 50 TR mga, so okay, 40 TR mga master, package aircon, tray ng brand. So yan, general cleaning tayo ngayon para makaligo naman siya. Ayos. Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya mga master, TXV or thermal or thermostatic expansion valve. Okay? So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung unit gamit ay modulating metering device tulad nito, dapat saan tayo nagbabase? Sa superheat or sa subcooling? Abangan. Okay? So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya, TXV or thermal or thermostatic expansion valve. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ang gamit ng metering device is modulating metering device tulad dito, TXV, meron ding EEB or electronic expansion valve, meron ding EEB or automatic expansion valve. So pag mga ganon yung gamit na isang unit mga master, tulad din dito, TXV, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, dapat nagmonitor tayo at nagdepende tayo dun sa tamang subcooling ng isang unit. Bakit? Dahil kasi ito siya mga master, siya yung nagme-maintain ng tamang superheat ng isang unit. It's depend on the company calibration at saka demand ng unit. Dahil ito kasi siya mga master, modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki, minsan maliit. Magdepende dun sa demand ng unit. Dahil nga tinatarget niya yung tamang superheat ng isang unit, magdepende dun sa calibration ng company. Okay? Kaya minsan malaki yung opening valve, minsan maliit. Kaya meron siyang equalizer dito. Okay? Kaya dapat mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ganito yung gamit ng unit or EEB or AEB, dapat nag-monitor tayo or nagdepende tayo sa tamang subcooling ng isang unit para laging maintain yung tamang heat pressure ng compressor at maintain yung tamang discharge pressure ng compressor para safe lagi yung compressor. Okay? So TXV, thermal expansion valve or thermostatic expansion valve, isa sa type ng modulating metering device. Okay? Ayos! Linis muna tayo ng mga alaga natin mga master para malinis o maganda tingnan. Kapal na ng alikabok, 2 months na hindi ito nalinis. Iyan o, para maganda din tingnan. Goods na naman to. Ay, na-open o. Easy, haway na. Easy, haway na. Alhin. Lagi ka na check. Paklo pre ha, paklo. Sayang. Mapi open, lazim check tani. Mapi open?
Pare, zebra. Oh, Carabano. Flat screw pare, flat screw. Ah. Eh. Saglit lang talaga ang made in Thailand mga master oh. Tigas na oh. Kaya maingay habang gumagana. Hindi talaga tatagal, lalo na pag mainit talaga. Bili mo na BEB motor mga master. Hindi na siya gumagana. Kahit naka cold mode na yung thermostat sensor niya, hindi nag-open yung BEB. So kahit ni-reset natin, ayaw pa rin. So ito yung i-check natin ngayon. Meron naman ditong control wiring oh. Uy. Dumi. Kailangan ng malinis ng tubig mga master. So walang power. So check natin yung circuit breaker.
So niluwagan lang natin to dito mga master. So nilawagan lang natin to dito mga master para may manual muna natin. Dahil walang power, kailangan natin pang i-troubleshoot to kung nasan yung circuit breaker nito. Hindi natin nahanap. Ayan o, punta dun, nag-check tayo sa panel board o dun sa electrical room, wala tayong nahanap dun. Baka sa second floor tong power supply galing. So i-manual muna natin. Tingnan natin kung bukas. So ganun yung manila na yan o. So ganun tong manual mga master o. So yan o. Yan o. So yung manual niya mga master, ganyan yan o. Ganyan. So yung manual muna natin. Ayan o. So tingnan back mga master. Ayan o. Market siya o. Ayan o. Ayan. So nagsara na siya. Diretso na yung supply doon sa duct. So ngayon higpitan lang natin. So ngayon higpitan lang natin to dito para mag-steady na siya dahil naka-off din siya eh. Okay? Ayan yung duct mga master. Ayan o. Diretso na yung airflow dun sa loob. Ngayon kita na natin. So yan, parang naka-manual na rin yan mga master. So yan o. Sarado na. Wala nang hangin na lumalabas dito. So yung hangin diretso na dun. Okay. So ngayon
Ito kasi yung power supply niya mga master, oh. So yan yung ano niya, control connection. So tanggalin lang siguro natin to para safe. Ayan, 24 volts, para baka biglang babalik yung power supply, masira yung ano natin, PD o BEB, yung pinaka ano niya, plate. So tanggalin natin para sigurado. So yan, zebra tape, electrical tape. Five white, 4 bawi muna tayo mga master. Ayan, oh, bugbog tayo nakarang araw, kaya tulog muna tayo. Buhay maintenance mga master, oh. Pag walang trabaho, tulog. Pero pag may trabaho, bugbog. Buhay maintenance mga master, oh. Pag walang trabaho, tulog. Pero pag may trabaho, bugbog.